Alright, so once again, good evening po sa ating lahat. Ako po ang iyong makakasama ngayon at usapang IMG and usapang Kaiser. My name is Winifred Asuncion Jr. At mag-start po tayo no, sa pamamagitan po ng ating prayer. And first, welcome sa lahat. Welcome to IMG, which is ang IMG po is nag-o-offer about total financial solution. Okay? So let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me, so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. And give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. So once again, para po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga first time na makaka-attend po ngayon, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po is nag-o-offer about total financial solution. So yan po yung binibigay ng IMG para sa lahat yung magkaroon tayo ng total financial solution. Alam naman po natin na mostly yung common na problem ng karamihan ay sa usapang financial. Ngayon po, bibigyan po natin ng solusyon yung ating mga problema when it comes sa ating finances. Building your future, taking control of your money first, no? Kapag tayo po yung nagtratrabaho, tayo yung kumikita, dapat nasa ating kamay ang kontrol ng ating kaperahan. At dito, meron tayong libro na ginagamit bilang guide natin, The Secret to Saving and Building Your Future. And of course, kasama po natin si Brother Bo Sanchez. Sino po nakakakilala kay Brother Bo Sanchez? Isa po sa mga financial guru po natin dito sa IMG. At ang kagandahan nga sa IMG, ay hindi lang po ito puro webinar, hindi lang po ito puro seminar, hindi lang po ito puro training, Ang kagandahan po sa IMG, kung ano yung mga natututunan mo dito, agad-agad pwede na po nating may execute. Lagi po nating tatandaan, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Yan po yung pinaka-the best na tinuturo ng IMG. Ano bang tinuturo ng IMG? Tinuturuan tayo paano mag-ipon ng tama, saving the right way. Nasa libro po natin yan. No? At makapag-invest ng tama, mabuild natin ng tama yung tinatawag natin solid financial foundation. No? So yan po yung tinuturo ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino na mabigyan natin ng total financial solution. At ang pinaka-the best po dito ay yung maisasagawa na natin, yung tinuturo ng IMG. Agad-agad, yes, no? Bakit nga ba kailangan natin ng financial education? Nakalagay po sa libro. Many good people fail. Many hardworking ang Pilipino, napakasipag pong magtrabaho, napakagaling pong kumita. Tama ba? Marahil isa ka sa napakasipag kumita. Smart, young, and old people fail. Many teachers, OFWs, doctors, engineers fail. Ang pinakamasakit, retiring without enough savings. Nagtrabaho ka buong buhay mo, pagdating ng retirement mo, kaawa-awa ka. Bakit? Hindi mo pinaghandaan eh. Di ba? Hindi mo pinaghandaan yung retirement mo. People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Bakit? Walang panahon sa pag-aaral financial. Nag-focus ka lang doon sa monthly income mo. Nag-focus ka lang doon sa trabaho mo. Kaya hindi mo na malayan, matanda ka na. Maraming ganito, totoong buhay to, matanda ka na, malapit ka na mag-retire, pero wala pa rin ipon. Bakit? Nakapokus ka lang doon sa monthly income. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na aralin yung ating financial, which is yan po yung kailangan natin. Tignan nyo po, school principal noon, Janet Tres ngayon. In-interview po yan ni Corina Sanchez. Sabi nga ni Corina, Nanay, mahirap po bang isipin na dating principal ka pero ngayon janitress, di ba napakasakit? No? Same sa mga artista po na napapanood natin na ang lakas nilang kumita noon, ang dami nilang pera noon. Pero dahil hindi nila pinaghandaan, pinag-ipunan,
no? Yung kanilang retirement fund, anong nangyari, no, sa mga nababalitaan natin na sikat na sikat noon, mayaman na mayaman noon, pero ngayon humihingi ng tulong. So, it's a lesson learned po para sa ating lahat, para hindi na po yun maulit. So, napakaganda ng binibigay ng IMG. It's a wake-up call para sa ating lahat. Wrong money mindset, anong meron? Maraming mga Pilipino sinasabi na, ay, para lang yan sa mga mayaman. No! Ang financial education ay para po ito sa lahat. Lalo na kung isa ka sa laging nagkakaproblema sa pera, kailangan aralin mo yan. Di ba? Hindi pwedeng doon ka na lang lagi sa problema. Hanapin natin yung solusyon. No? Many believe that the solution to financial challenges, mangutang. Di ba? Pag nagkakaproblema tayo financial, anong takbuhan? Utang. Di ba? Kaya maraming mga Pilipino nababaon sa utang. Bakit? Di ba? Kailangan na pambayad sa utang, walang pambayad. Kailangan umutang ulit para may pambayad sa utang. Yan po yung nagiging kalakaran no ng karamihan. Di ba? Some even rely on luck, naniniwala pag tumaya sa loto, tumaya sa wedding, di ba? Pag nanalo, masosolusyonan na yung kanyang financial problem. Marami na po tayong nabalitaan. Nanalo sa loto, nanalo sa wedding, hindi naman po nasolusyonan yung kanilang financial problem. Bakit? Lack of financial education. Bakit? Hindi marunong paano mag-manage ng kanilang kaperahan. So yan po yung isa sa kagandahan ng tinuturo ng IMG na matututunan mo about financial education, yung paano mo papahalagahan, paano mo papalaguin, paano mo pro-protectionan yung bawat kinikita natin. Napakahalaga po niyan, no? Then, many people belong to community of spenders na marami sa atin na kapag sa IMG po, you know what, naniniwala tayo na kapag ang kaibigan mo ay utangera, napakagaling umutang, mapapautang ka din. Tama ba? Di ba? Tatanungin mo, saan ka umutang? Di ba? Gusto ko din yan. Di ba? Kayo mapapasama ka din. Kung ang kaibigan mo ay manginginom, manginginom ka na din. Di ba? Pero kung ang kaibigan mo, marunong mag-ipon, marunong mag-invest, matcha-challenge ka, gusto mo din yan, of course, di ba? So yan po yung kagandahan. Pipiliin po natin yung mga kaibigan natin. Kung ang kaibigan mo ay tuturuan kang mag-ipon, tamang kaibigan yan. Pero ang kaibigan mo, tuturuan kang mangungutang, naku po, mag-isip-isip po tayo. Okay? So, kala kasi natin minsan, hindi nauubos yung ating income. Low savings and high debt, ito po, napakasakit. Marami sa atin, hindi po natin nilalahat ha, marami sa atin, trabaho ng trabaho, malaki o maliit man ng sweldo, no? Ang pinakamasakit dito, low savings, kung konti nang ang ipon. Yung iba, ang pinakamasakit pa dito, ang mas pinakamasakit, wala ka nang ipon, baon ka pa sa utang. Tama? Maraming ganyan. Meron ka bang kakilala na wala lang ang kaipon-ipon, baon pa sa utang? Or ikaw mismo, no? Wala ka lang ang kaipon-ipon, baon ka pa sa utang. Masakit, di ba? Masakit, totoo. Totoo naman eh. Di ba? Ayun, napagdaanan din po natin yan. Many people, alam nyo dati, no? Pag meron tayong nakakasabay sa mga mall, sa mga groceryhan na, ma'am sir, ano pong pambayad nyo? Credit card. Diba? Proud na credit card, no? Pero nung nalaman natin na, naku po, no, pag credit card pa lang ginagamit, mas lalo pang nababaon sa utang, lalo na, no? Pag hindi na mamalayan, hindi na mo monitor yung kanilang credit card. Hindi po masama ang may credit card. Huwag mo lang gamitin pang emergency fund, no? Most people marunong umutang, pero ang pinakamahirap magbayad ng utang. Tama ba? Napakadaling umutang, lalo na sa panahon ngayon. Napakadaling umutang, pero ang pinaka-challenge, napakahirap magbayad ng utang. Kaya kung maaari, wag nang mangungutang. Okay, mag-ipon ka na lang ng mag-ipon para hindi ka na mangungutang. Tama. Then, pinakamasakit, pinakapuro sakit, ano? Pinakamasakit, their salary, move from hand to mouth. Nagsweldo ka ngayon, pinakain mo lang, nilibre mo. Sir, deserve ko naman to eh. I-treat ko yung pamilya ko, i-treat ko yung sarili ko. After that, ubos lahat. Di ba? Then, hand to hand. Ito, mas masakit. Dumaan lang sa palad mo, madami nakakaranas nito hanggang ngayon. Diba? Kaya sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, kulang pa. No, kulang pa yung ginagawa ng mga IMG members para matulungan, ma-educate ang ating mga kababayan. Dahil sa panahon ngayon, ang bilis mangutang. 'Di ba? Kaya ang pinaka mahirap pag hawak mo ng sweldo mo, dadaan lang sa kamay mo, then mapupunta na sa ibang kamay. Sino nakakaranas niyan?
At ang pinakamasakit, eto po, experience ko din to. Hindi ko yan ikinakahiya. Touch me not. No? Naging OFW ako, ang sahod namin nakalagay sa ATM. Pero ang ATM ko nakasanla, touch me not. Di ba? Marami din dito sa Pilipinas, mga teachers, sorry po ha, mga government employees, no? Sa ATM sumasahod. Pero ang pinakamahirap, wala sa'yo yung ATM mo. Bakit? Nakasanlay. Di ba? Ang sakit noon na sarili mong ATM, hindi mo nahahawakan. Eh, sir, kailangan. Alam natin kailangan. So, kung malaki ang responsibility mo, malaki ang pangangailangan mo, then, mas lalo mong sipagan, then, mas lalo kang maghanap ka ng additional source of income. Huwag kang aasa sa isang source of income kung hindi na kaya. Tama? Then, eto, napakadali po ng mga loan, pero wag na po tayong pumayag. Okay? Dahil sayang yung interest na binabayad natin sa ating mga loans. So instead, take note, instead na interest ng utang mong binabayaran mo, why not? Tapusin mo na yung utang na yan at simulan mo ng bayaran ang sarili mo. Tama. Baon sa utang, hirap magretiro. Totoo po yan. Marami tayong mga kababayan. Baon na baon sa utang. So kahit 60 years old na, kahit 65 na, pinipilit po magtrabaho. Bakit? Walang ipon eh. Diba? Pero kung meron kang advance na ipon, at the age of 50, meron ka ng 10 million, 20 million, di ba? Pwede ka nang mag-retire. Eh, pero paano kung utang ang meron, hindi ka pwedeng mag-retire? Tama? Why people fall on debt trap? Huwag nating hahayaan. Mas malaki na yung utang kaysa sa atin. Ang daming temptation, pero huwag kang magpapatempt, no? Kailangan makapag-build tayo ng emergency fund. Bakit kailangan natin ng emergency fund? Para in case of any emergencies, meron kang fund na madudukot, hindi ka na mangungutang. Eh paano ba mag-ipon ng emergency fund? Multiply mo. Monthly income mo times 6. Yan dapat ang savings mo na nakalagay sa ATM mo na wag mong gagalawin. Okay? Unless kung magkaroon ng emergency para hindi na tayo mangutang. Ang pinakamahirap yan yung medical emergencies, di ba? Isasanla lahat, ibibili lahat ng mga naipundar para lang may pambayad sa hospital bill. Iyan po yung pinakamahirap pag hindi po natin napaghandaan. Kaya napakahalaga po ng healthcare. Okay? Then, sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Paano ba mag-ipon? Okay. Kung isa ka sa mga nagtatanong, paano nga ba yung tamang paraan ng pag-iipon? Eto yan. Magkano ang monthly income mo? 100% ng kinikita mo buwan-buwan. Ang unang ibabawas mo, ano? Yung number 10. Ano yung 10 na yan? 10% para kay God. 10% tithes. Kahit anong simbahan man ang pinapasukan mo. Then, 20% ng iyong monthly income. Ngayon pa lang, compute mo na. Kaya mo bang ipunin? Okay? Compute mo na ngayon. Gamitin mo yung cellphone mo. Gamitin mo yung calculator mo. Okay, magkano monthly income mo? Example, 20,000 monthly income mo. Tanggalin mo yung 20%. Magkano 20% ng 20,000? That is 4,000. Kaya mo ba? Ang tanong, kaya mo bang ipunin yung 4,000 every month? If yes, ibig sabihin, tama yung formula ng pag-iipon mo. Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. Wag mong kakalimutan bayaran ng sarili mo. Yes, I know. Maraming mga nagsasabi, sir, hindi ko kayang mag-ipon. Ang dami kong binabayaran eh. Di ba? Why not isama mo ang sarili mo sa binabayaran mo? Tama? Ang dami mong binabayaran, kinalimutan mo yung sarili mong bayaran eh. Di ba? So kailangan bayaran mo din yung sarili mo. Sa dami ng obligasyon mo, sa dami ng binabayaran mo, sa dami ng tinutulungan mo, sana wag mong kalimutan, tulungan mo din yung sarili mo. Bayaran mo din yung sarili mo. Bakit? Walang ibang makakatulong sa iyo pagdating ng panahon kundi sarili mo. Marami po naka-experience yan. Marami na po na tayo napanood na totoong buhay. Dati tinutulungan niya mga kapatid niya, mga magulang niya, pero nung wala na siyang pera, ano ka na? Di ba anong sabi niya? Pag wala ka na palang pera, wala ka na palang kwenta, gusto niyong mangyari sa inyo yon? Di ba? Kaya wag mong kakalimutan. Bayaran mong sarili mo. Yes, maraming babayaran. Pero eto nga payong kaibigan. Wag mong kalimutan bayaran ang sarili mo. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget. Take note, ibabudget. Hindi ko sinabing ubusin mo yung 70%. I-budget mo yan para sa iyong expenses and para sa iyong lifestyle. Tandaan po natin ang abundance formula. 10-20-70 rule. 10% para kay God, 20% para sa sarili mo. Pay God and pay yourself first. Nahirapan ka din.
Tandaan, manage. Baka hindi ka marunong mag-manage. Manage and reduce expenses. Dati mahilig ka sa soft drinks. No, mahilig ka sa kope, coffee, cigarettes, di ba? The lotto tickets, extra phone bills, pedicure, manicure. Yung mga kulot nagpapaunat, yung mga unat nagpapakulot. Baka naman, meron kang pwedeng bawasan. Example, mahilig ka sa soft drinks, tanggalin ko na ang soft drinks. Tignan niyo po, ano ba yung lagi mong pinaggagastosan na akala mo barya lang yan? Let's say for example, soft drinks, 20 pesos per can. Nakakadalawang can ka sa isang araw, 40 pesos yan. So kung i-compute mo yan, 1,200 every month ang nagagastos mo. Coke lang yan. Pag i-compute mo yan sa loob ng isang taon, gumagastos ka pala ng 14,400. Tama? Pag nilagay, take note, pag nilagay mo sana sa investment 20 years ago, dapat meron kang 1.2 million ngayon. Tama? Saan nanggaling yung 1.2? Doon sa 20 pesos. Pero dahil wala kang ginawa, hindi mo ginawa yan, kahit 1,000, wala kang savings and investment. Possible? Possible. Diba? So pwede natin ituro. Ayan yung kahalagaan ng financial education eh. Yung matututo ka, paano mo mag-manage ng pera, paano ka magpalago ng pera, di ba? Yan yung kahalagaan. Hindi yung trabaho-trabaho lang, mapapagod ka. Tama? Cut the little expenses. Tandaan, ang buo, nagsisimula yan sa barya. Okay, classify your needs and wants. Purpose o forma. May iPhone, wala namang ipon. Tama. Sino dito naka-iPhone? Walang problema, basta marami kang ipon. Okay? Sino dito nakabag ng Louis Vuitton? Walang problema, basta maraming laman. Eh mahirap, naka-iPhone ka na nga, wala ka pang ipon, baon ka pa sa utang. Nakabag ka ng Louis Vuitton, wala naman laman. Di ba? Wag nating hayaan na. Alam nyo kasi minsan ang Pilipino, sorry to say, maraming mga Pilipino feeling sosyalera. Maraming mga Pilipino feeling mayaman. Hindi naman po dapat, hindi kailangan. Di ba? Save instead of sale. Maraming mga Pilipino, kala nila nakatipid na sila pag nagkaroon ng sale sa mall. Ah, nakabili ako, sale kasi. Naka-discount ako, hindi ka naka-discount. Gumastos ka ng wala sa oras. Alright? Reduce it out. Iwasan din yung pagkain sa labas. Alam nyo po, minsan, kaya sabi ko sa mga anak ko, tinuruan ko yung mga anak ko, pag kumakain, ayaw ko yung nagpipicture tapos ipopost mo sa Facebook na ang sasarap ng kinakain mo. Di ba? So, mas maganda na yung simpleng buhay lang. Di ba? Huwag mo nila kailangan i-post yung mga masasarap na pagkain na yan na minsan ka nga lang lumabas. Sir, minsan lang naman to. Pag uwi sa bahay, wala ka lang ulam. I-post mo din na wala kang ulam. Di ba? So, anong kailangan? Iwas luho para iwas luha. Sabihin mo sa sarili mo right now. Iwas luho para iwas luha. Understand where your money goes. Know your big leaks. Liabilities. Anong ibig sabihin ng liabilities? Ito yung mga bagay na lagi mong pinagagastusan. So, anong dapat? Dapat may asset. Asset, yung nagbibigay sa'yo ng income. Bumili ka ng brand new cellphone, ginamit mo sa business. Asset liabilities. Asset yan. Di ba nagbigay sa'yo ng income? Bumili ka lang brand new car kasi yung kapitbahay mo, kaibigan mo, katrabaho mo, bumili ng brand new car. Bumili ka din ngayon. Nagiging liabilities yan pag hindi natin pinagkakakitaan. Nagpatayo ka ng malaking bahay, okay lang, OFW naman ako eh. Malaki naman yung kinikita ko eh, kaya deserve ko magpatayo ng malaking bahay. Ang problema, walang nakatira. Ang problema, yung katulong caretaker lang nakatira. Nagiging liabilities po yan. Bumili ka ng kondo, pinarentahan mo. Asset yan. So anong meron ka? Asset liabilities. Anong kailangan? Mag-invest dapat sa mga asset. Understanding how money works. Eto, dapat kailangan inaaral natin to. Paano nga ba nagtratrabaho yung pera natin? No, paano mo malalaman na meron kang real wealth? Of course, dapat meron tayong pera. Ibigyan mo ng time, dapat alam mo magkano kikitain yan. And consider natin, ano ba yung kalaban ng pera natin? Inflation, ano bang ibig sabihin ng inflation? Yung pagtaas ng bilihin, that is inflation. Tax, kalaban ng pera natin. Every time na mag-grocery ka sa malalaking grocery, may tax. Kailangan kinoconsider natin yan. Dapat mas malaki yung kinikita ng pera natin versus doon sa inflation. Alam niyo, pag mas mataas yan, hindi mo na sasabihin, ay mahal. Di ba? Hindi mo na, pag mag-grocery ka, hindi mo na titignan yung presyo. Yun yung masarap mag-grocery. Tama? Yung mag-grocery ka, hindi mo tinitignan yung price.
Kahit ito gusto mo, lagay sa basket. Pero, titignan mo muna, ay, mahal. Wag muna. Di ba? Okay. So, ito yung kailangan natin, dapat i-consider natin, yung mas maraming positive kaysa yung negative. Okay, ganito bang bulsa natin? Tignan nyo nga mabuti. Kapain nyo nga yung bulsa nyo. Tignan nyo nga yung wallet nyo. May laman ba o wala? Marami ba kayong obligasyon? Marami ba kayong binabayaran? Marami bang butas ang bulsa? If yes, ibig sabihin mahirapan kang mag-ipon. Anong kailangan gawin? Tapalan lahat ng butas na yan. Okay, kung maraming utang, bayaran lahat ng mga utang na yan. Palitan ng savings and investment. Mas madali makakapag-ipon. Tama? Now, reason why we need to save, bakit nga ba? Kung ikaw ang tatanungin, kailangan ba talagang mag-ipon? Kung titignan mo yung anak mo, tuturuan mo ba mag-iipon yan? Pero ikaw na magulang, marunong ka bang mag-ipon? Para sa ganun, mas madali mong maituro sa anak mo. Alright? Now, meron tayo dito tinatawag na the X-curve concept. Isang linyang pataas. Itong blue line, ito yung tawag natin money line. Kailangan palaguin natin. Mostly pag bata, young, walang ipon. Kahit nga matanda, walang pa rin ipon eh. Di ba? Pansinin nyo, kung wala kang ipon, wala kang pera, di ba napakalaki ng responsibility natin? Meron tayong basic needs na kailangan ng pera, pagkain. Kailangan kumain tayo araw-araw, hindi mo pwedeng sabihin, anak, huwag muna tayong kakain ngayon kasi walang pera si mama at si papa. Di ba? So paano tayo nakakapag-survive? Dahil meron kang trabaho. Paano pag wala kang trabaho, hindi na ba kakain? Kakain pa rin. Kaya yung active income, ang tawag natin sa active income, ito yung tinatawag natin na you work hard for the money. Pag hindi ka nagtrabaho, wala ng pera. Tama, less secure ka dito. Bakit? Wala ka nang ipon. Okay? Ang laki pa ng responsibility mo. Active income lang inaasahan mo. Less secure. So ano kailangan gawin? Pataasin mo. Dapat mag-start ka. Ituro natin sa mga anak natin, the day na magkatrabaho kayo, dapat marunong na magpalago ng pera. Dapat marunong na mag-protection ng pera. Para pag nag-asawa, di ba, hindi mauulit yung cycle na nag-asawa, nagkaanak, papaaralin yung anak, sasabihin na naman sa anak, mag-aral ka mabuti anak, para pag nakapagtapos ka, gagandang buhay mo. Ikaw nga, nakapag-aral ka, hindi ka gumandang buhay mo eh. Tapos yun na naman sasabihin natin doon sa ating mga anak. Okay? Hindi po masama na makapag-aral. Kailangan po natin yan. Pero dapat samahan natin ng financial education. Kaya habang bata pa lang, turuan mo na yung mga anak mo. Paano magpalago, tawag ito, mag-protection ng ating pera. So habang, ito sa ating X-curve line, habang tumataas yan, pinapataas mo yung money line, pansinin niyo po, bumababa yung responsibility. Kaya pagtanda natin, meron ka ng sapat na savings, investment. Kaya dapat yung active income mo right now, kailangan aralin mo na. OFW ka, aralin mo na. Paano mo gawing passive income? Okay? Empleyado ka, market vendor ka, tricycle driver ka. Kailangan aralin natin yung kinikita natin. May convert natin into passive income. Why? Dahil hindi naman habang buhay malakas tayo. Hindi habang buhay kaya mong magtrabaho. Kaya kailangan natin ng passive income. Dahil pag wala kang passive income, pagtanda mo, hihingi ka na lang ng tulong sa mga anak mo. Tama? Now, ilang taon ka na ngayon? 25, 35, 45, 55, malapit nang mag-retire. Anong meron ka na ngayon? Di ba? During your productive years, anong meron ka na ngayon? Tingnan niyo po sa buhay. Yung word na life, anong dalawang letra sa gitna? Okay? If. First if. Ano yung first if natin? Okay? What if you die too soon? Paano pag bigla tayong kinuha ni Lord? Anong solusyon? Dapat meron tayong insurance. Huwag kang allergic sa insurance. Bakit? Pag may namamatay, hahanapan kung meron daw makukuha. Pero nung nabubuhay, ayaw-ayaw ng insurance, gastos lang yan. Nung namatay, hahanapan kung meron makukuha. So ngayon pa lang, ikaw ang breadwinner, dapat may life insurance ka. Ano ba yung life insurance? Protection mo yan para sa pamilya mo. And what if you live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Pagtanda mo, sino mag-aalaga sa'yo? Pag na-hospital ka, sino magbabayad ng hospital bill mo? Solusyon. Solusyon po yung binibigay natin. Kaya dapat ngayon pa lang, meron ka ng long-term healthcare at long-term investment. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, lahat tayo tatanda, lahat tayo magre-retiro, lahat tayo mawawalan ng active income. Okay? Then, ito yan, binibigyan natin ng solusyon, no? Yung pagkakaroon, no? ng life insurance. What if you die too soon? Dapat may life insurance. What if I got sick? Dapat meron tayong healthcare. What if I live too long? Dapat meron tayong long-term investment. And
What if etong tatlo na to, meron na tayong may bibigay na solusyon right now? Yes, pwede ka lang makapagsimula. Ito yan sa pamamagitan ng ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser, meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization, meron na tong insurance for 20 years, at meron na tong savings and investment. Kaya pag-usapan natin, yung kagandahan ng ating Kaiser. Example, lahat tayo, batang-bata pa. No? Sana all, bata nagsimula at the age of 22. At ang sinimulan natin yung K100 plan. Ipag-usapan natin yung benefits. Ito yung ating mga plan. Lowest plan, K45 plan. Highest plan natin, K1 million. Now, example lang. Lahat tayo, K100 plan. Okay? Sa ating K100 plan, kung meron kang K100 plan, meron na tayong term insurance dito. Ibig sabihin, may insurance ka na nagkakahalaga ng 450,000. Pag may nangyari na matay, natural death, as long as nalampasan natin yung 2 years contestability period nito, may makukuhang family mo, 450,000. Malaki na yan. Tama? Pag aksidente ang kinamatay, paano pag aksidente ang kinamatay? Let's say 1 year pa lang nagbabayad, namatay dahil na aksidente, car accident, motor accident. Pero dahil meron kay 100 plan, meron itong accidental death coverage times 2 ng 450,000. Kaya 900,000 ang makukuha ng beneficiary. 1 year pa lang nagbabayad eh. Then, ano pang benefits niyan? Eh, paano na yung 6 years? Sino na magbabayad? Ang kagandahan dito, may transfer yung plan doon sa primary beneficiary, fully paid na. Pangalawa yun. Pangatlo, kapag nag-mature ang plan, okay, so hindi lang pala doon nagtatapos, nakuha na yung 900,000. Diba? Dahil na-transfer pa yung plan, fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, on the 20th year, meron pang makukuha na 1.1 million. Yes, totoo. Totoo ba yan? Yes, totoo po yan. Okay? Proven na yan. Ako mismo. Okay, nakapagpatunay na. Yan po yung advantage ng ating Kaiser. Insurance benefit pa lang yan. Pinag-uusapan natin yan. At the same time, yung ating K100 plan, meron ka na ditong hospitalization coverage na worth 60,000 per annum. 60,000 per year. Na pwedeng magamit for hospitalization na confined. Pwede ko bang gamitin yan? Yes. As long as naka 1 year ka na ng pagbabayad. May kasama na rin yan na para sa room and board na 1,000 pesos. Eh paano pag hindi ko nagamit, sir, yung 60,000 during the 7 years? Ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Kay 100 plan, magkano ba ang total premium yan? 411,000. Ibabalik ni Kaiser yung 85% ng binayad mo. Magkano yon? 350,000. Eh magkano na lang binayad mo? Nasa 60,000 na lang. Eh magkano makukuha mo pag nag-mature ang plan? 1.1 million pesos. So itong ating Kaiser, sumasagot na doon sa ating healthcare, sumasagot na sa ating insurance, sumasagot na doon sa ating investment para sa ating retirement. 7 years lang babayaran. Kung nag-start ka at the age of 22 plus 7 at the age of 29, tapos na yan. Waiting ka na lang. Pag magmamature ang plan mo at the age of 42, ilang taon ka na ba ngayon? Plus 20 ka lang. Alam niyo, ito po yung advantage ng Kaiser, no? Yung 7 taon mo lang siyang pinag-ipunan, binayaran, pero covered ka, protektado ka. Ayan po ibig sabihin niyan, protektado ka sa loob ng 20 years. Pag nagkasakit, may healthcare na magagamit. Pag ginawa ni Lord, may insurance claim na mapupunta sa family. Hindi nagkasakit, babalik ni Kaiser 85% na binayad mo. Hindi namatay, nalampasan mo yung 20 years, ikaw yung makikinabang. Magkano yan on the 20th year? 1.1 million. Bata pa, 42. Paano pag hindi ko yan kinuha? Meron tayong tatlong option. Tatlong settlement option pag nag-mature ang plan. Number one, pwede mong ilamsam. Withdraw mo na yung 1.1, sa'yo na yan. Pangalawa, kalahati lang withdraw, kalahati, dyan iwan mo lang. Nakapasok pa rin sa investment, kumikita pa rin yan. 42 pa lang ako. Hindi ko pa kailangan yung 1.1. Pang-retirement ko na lang at the age of 60. Pinaabot mo at the age of 60. Yung 1.1 naging 6.4 million na. Bakit? Nakapasok sa investment eh. Lumalago yan. At the age of 65, yung 6.4, that is 10.4 million na. Nagkasakit ka pagdating mo ng 65 na operahan, lahat na ng sakit. Let's say nagkaroon ka ng bill, 1 million. Problema ba yung 1 million? Hindi. Bakit? Meron kang 10.4 million na healthcare fund eh. Okay? Yun yung advantage kapag napaghandaan natin yung ating retirement. Dalawang senaryo lang pagtanda natin. Tumanda tayo na walang pera at kaawa-awa. Tumanda ka na may pera at
mahal na mahal ka. Yan yung katotohanan eh. Anong gusto mo doon? Tumandang walang pera o tumandang may pera? Diba? First, sasabihin ng karamihan, gusto ko sir tumanda na meron akong pera. So, ano yung ginagawa natin right now para mapaghandaan natin yan? Okay? So, tandaan yung ating Kaiser, meron ng healthcare insurance at savings. 7 taon lang babayaran, 20 years yung coverage na sumasagot na ito dito sa ating solid financial foundation. No? Na sumasagot na doon sa ating 3 major financial needs. So isa na yan sa mga solusyon na binibigay po natin lalong-lalo sa pagbibuild ng ating solid financial foundation. Okay? Another concept, the power compounding interest na na-discover po ni Albert Einstein. Yung number 72, take note, number 72, perfect number. I-divide mo yan sa interest rate ng utang mo, ng investment mo, malalaman mo kailan dumodoble yan. Example natin, no? Age 29 tayo, meron tayong 100,000, nilagay natin sa kooperatiba, binigyan tayo ng 4%. Paano mo malalaman kailan dodoble yan? Gamitin mo yung number 72. 72 divided by 4%. Ibig sabihin, every 18 years, dumodoble po yung ating investment. So 29 ka ngayon plus 18 years at the age of 47, yung 100,000 mo naging 200,000 pesos na. 47 plus 18 years at the age of 65, yung 200,000 mo dumoble na, naging 400,000 na may pang-retirement ka na. How about nakakita ka ng 8%? Every 9 years, dumodoble yan. Okay? How about nakakita ka ng 12%? Every 6 years, dumodoble yan. Magkano pagdating ng 65 years old? 6.4. Pag 8%, 1.6. Kung nakita mo lang 4%, 400,000. Paano pag ang pera mo lang nasa bangko lang? Binigyan ka ng 1% every 72 years. So, anong meron? Lamang ang may alam. Marami nagtatanong, sir, bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman? Alam nila saan sila magpapalago ng pera nila. Di ba? So, kahit di magtrabaho, kung meron silang pera na nagtratrabaho para sa kanila, kumikita yan eh. Di ba? Hindi ka magtrabaho, wala kang income, wala kang kakainin. Sila, hindi magtrabaho pero merong pera na nagtratrabaho, may kakainin. Tama. It's not enough to save money. Kailangan palaguin natin yan. Okay? Ano ba yung mga kailangan natin matutunan? Okay? Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 30 years? Ito po yung nagkakahalaga ng 3.5 million. Paano? Ito yung ating wealth calculator. Okay, nag-invest ka ng 1,000 at 12% sa loob ng 30 years, meron kang 3.5 million. Dinoble mo yung 1,000, ginawa mong 2,000. Okay, sa loob ng 15 years, meron kang 1 million. Ginawa mong 5,000. Sa loob ng 10 years, meron kang 1 million. Okay, so sample computation po natin yan. Which is pwede nating magawa. Yung pala yun. Diba? So kailangan alam natin saan tayo maglalagay ng ating investment. Now, isa sa mga katulong ni Brother Bo Sanchez. Ito yun, yung nagawa niya ng libro, no? My Maid Invest in the Stock Market. 8,000 ang sweldo, yung 2,000 every month nilagay sa investment. After 7 years, nakagawa ng another book si Brother Bo Sanchez. How My Maid Become a Millionaire. Okay? Dahil meron na siyang 1.4 million after 7 years na consistent na nag-i-invest sa stock market o kaya mutual funds. Dalawang paraan ng pag-invest sa stock market para sa kalaman ng lahat. Okay? Meron tayong tinatawag na direct trading, which is hindi natin nire-recommend yan sa mga baguhan. At meron tayong tinatawag na indirect trading. Ito yung ating mutual funds. Okay? Ito tayo, as investor, pinagsama-sama yung pera natin. Okay? In-invest yan sa mutual funds. Merong fund manager na siya yung mag-i-invest sa mga securities na to tulad ng Jollibee, SM. Pag kumita, balik sa atin ang investment. Balik sa atin ang kita. Ang mutual funds, professionally managed. Meron siyang fund manager, very liquid, napakadali natin ma-monitor, diversified, naka-invest yan into different top companies, no? Low minimum investment, as low as 1,000 pesos, pwede na makapagsimula. Mag-enroll ka nga lang sa IMG, mag-member ka lang sa IMG. Okay, automatic, meron ka lang 1,000 pesos na initial investment, napapalaguin mo na lang. Very transparent, no? Meron tayong username and password. Nakikita natin yan. Strong track record, safe and secured. At ang pinaka-the best sa mutual funds, walang tax. Bakit? Highly recommended ng ating government. Lahat tayo maging investor sa sarili nating bayan. So gusto mo bang magkaroon ng mutual fund investment? Then, simple lang. First step, enroll ka lang sa IMG tulad po ng ginawa ko noon. Tulad po ng ginawa ng mga IMG member ngayon. Ang pinaka-the best, meron ka lang access. Hindi mo na kailangan mag-research,
paano ba ako magsasali sa mutual funds, paano ba mag-start. Ito na yun. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Isa sa mga benefits, papakita natin mamaya. No? Right investment vehicle, ano ba yung gusto mong pag-ipunan? Ano ba yung goal mo? Para sa ganun, alam mo kung saan mo ilalagay na investment vehicle. Emergency fund, lagay mo sa bangko. Para sa protection mo, retirement, educational ng fund ng mga bata, ilagay mo sa mga long-term investment. Tulad ng stock market, insurance, HMO. Okay? Invest with a purpose. Mag-invest ka para sa healthcare mo. Para pag nagkasakit, merong healthcare na magagamit for hospitalization. Mag-invest ka para sa retirement mo. Para pagtanda mo, hindi ka kaawa-awa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo. Para pag nag-college ang anak mo, makukuha niya kung anumang kurso ang gusto niya. Okay? Mag-ipon tayo para sa ating dream house, dream car, para hindi na natin kailangan mag-loan. Okay? Mag-ipon tayo para sa ating vacation. Invest with a purpose para hindi na tayo nangungutang. Alamin mo muna bakit dapat ka mag-invest. Sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Okay? Protection muna bago invest. Now, sabi ko nga kanina, hindi lang aral-aral. Yung tinuturo ng IMG, pwede na natin may execute sa pamamagitan pa ng mga benefits. So, ang first step, mag-enroll ka lang sa IMG tulad ng ginawa ko before. Ito yung mga benefits natin. Number one, automatic saver and investor ka na. Dahil meron ka na agad 1,000 pesos na investment sa ating PDF. Now, which is pwede mong gamitin to na pang-invest sa ating mutual funds. Meron ka lang access. Hindi lang yun. Automatic, meron ka ng 100,000 accident insurance. Hindi lang yun. Meron ka na rin 50,000 burial benefit. Instant na benefit mo yan kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Paano sir? Nasa ibang bansa ko. Eto, kasama yung benefits na yan at eto ay karagdagang benefits o additional benefits yung pagkakaroon ng 500,000. Ibig sabihin, OFW ka, nag-member ka sa IMG, automatic po. 600,000 pesos na ang iyong accident insurance. Plus, 100,000 burial benefit, total of 150,000 pesos ang burial benefit ng isang IMG member na OFW. Plus, another benefit, accidental medical reimbursement benefit at to 100,000, protection sa terrorism na 600,000, unprovoked murder and assault na 600,000, plus kasama na rin dito yung accidental disablement benefit. Ito yung pag na-aksidente, may naputol o nawala sa part ng katawan na nandito ngayon, okay, merong claim po yan. At the same time, meron na rin tayong repatriation service sa pamamagitan po yan ng ating Everest Memorial Services. Number 11, pwede tayong maging certified financial planner. Unlimited ang ating mga check-up sa ating mga Kaiser Medical Center. Okay, makaka-discount din tayo sa mga medical services ng Kaiser. Ganun din po ang ating immediate family. Benefit number 15, libre ang dalawang frames, lens lang ang babayaran. Benefit number 16, pwede tayong kumausap ng lawyer. Libre na yan, 45 minutes per session, 2 sessions per year. Then pwede na tayong makapagbigay ng free 20,000 accident insurance sa lahat po ng mga makakausap po natin. At the same time, meron na tayong libro, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka, meron ka lang e-book. At meron na din tayong financial book, video book na po yan. Then meron na tayong access sa ating workshop from workshop 1 to workshop 5. Libre na po yan. Benefit number 26, meron na tayong free e-book insurance licensing examination reviewer pag gusto po natin maging life license. Number 27, libre ang financial check-up. No? Pag sakit sa katawan, sa hospital pupunta. Pag sakit sa ngipin, sa dentist pupunta. Pag sakit sa bulsa, kailangan meron din tayong financial check-up. Then, meron na tayong access sa ating mga financial services dahil ang IMG po is a financial brokerage company. Kaya naman, pag ikaw ay IMG member, meron ka ng access sa ating healthcare sa Kaiser. Meron na tayong access sa ating Manila Bankers Assurance, non-life and life insurance yan. No? And of course, kasama na dito yung libreng investment seminars. Di mo na kailangan gumastos, no? Dahil sa IMG, libre ng ating investment seminars. 0% sa ating pagdagdag or pag-top up ng ating investment sa mutual funds. Meron na din tayong direct trading. Kapartner natin ang Palawan sa ating mga payment transaction, no? Discounted po tayo dyan. Then, access sa ating memorial services. Ganoon din sa ating marketplace, sa ating IMG movies, and makaka-discount sa mga non-life insurance, ganun din sa real estate, sa APS, pagpapagawa ng will and trust testament or corporation, pagbili ng brand new car, discounted tayo dyan. And pwede na natin gawin ng business, being the financial industry, makasama sa lahat ng mga travel natin around the world. Napakaraming mga travel
then magkaroon ng world-class recognition na pins, SMD watch, okay, maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, magkaroon ng free SUV car, magkaroon ng free healthcare. Yes, kasama lahat yan sa mga rewards, no? Na pwede mong makuha dito lamang yan sa IMG. At the same time, meron tayong sariling username and password, meron na tayong portal, updated tayo daily, then meron tayong Neuracash, parang GCash lang yan. At ang pinaka-the best pa dito, meron na tayong digital marketing platform. Pwede tayo makapag-create ng website, ng libre, email marketing, affiliate links, yung ating live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentors. Nandyan si Jomar Hilario at saka si Alan Ngo. Kasama lahat yan sa mga benefits ng isang IMG member. Okay? At additional benefits yung pagkakaroon natin ng ating Visa card at makaka-attend sa lahat ng mga exclusive events internationals. So yan po lahat yung mga benefits ng isang IMG member. Meron na tayong access sa ating mga major providers. One-stop shop, brokerage company na po tayo. So eto ka, as a member, meron ka lang access sa ating healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and other allied services. Okay, so yung mission natin is ma-share natin yung kahalagahan ng financial education sa bawat pamilya. Alright, so did you like what you have learned today? Then, it's time to act on it today. Okay, pwede tayong mag-start, mag-register as IMG members. So sa ating mga first time na naka-attend, ayan, pag nagustuhan po natin yung mga benefits, nagustuhan po natin about IMG, then it's time para makapagsimula na rin po tayo. Sabi ko nga kanina no, sa ating live na the best na decision na pwede mong magawa right now is yung makapagsimula. Okay, start building a proper financial foundation sa pamamagitan po ng ating Kaiser. Mag-member ka, mag-start ka lang yung Kaiser, no? At i-share mo na din yung kagandahan ng IMG para sa lahat. Para lahat tayo, meron tayong mga benefits, meron tayong mga sariling investment. Okay? Here's the good news. Whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts and you can start today. Okay, dating school principal noon, isa na po sa mga CEO ngayon, senior citizen noon hanggang ngayon, isa na rin po sa mga CEO ngayon, basurera noon, isa na rin po sa mga CEO ngayon, housewife noon, isa na rin po sa mga executive vice chairman ngayon. Ano napansin nyo? Okay, walang pinipili, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, pwede ka sa IMG. Okay, ito yung mga naging activities natin dito sa Isabela, isa sa mga binibigyan natin ng financial education seminar yung ating mga kapulisan. At yan, no, kung saan-saan po tayo nakakarating para makapag-share about financial education. Okay? Ito yung sa Hong Kong, sa Macau, sa Dubai, yan. And of course, we believe in the power of financial education. No? We believe in our mission and pinaka the best, no? We believe that the best gift that you can give to yourself and family ay yung magkaroon po tayo ng financial freedom. Okay? Ito po yung ating financial center dito po sa Isabela kung nasaan po tayo right now. Ito na po yung mga natulungan natin na makapag-claim ng kanilang Kaiser, ng kanilang Fidelity. Okay? So, lahat yan. Dito po yan sa Isabela lang. Okay? Then, of course, ano? Ayan, napakarami na. Meron na din tayo sa Kawayan. Meron na din tayo sa Luna. Tandaan natin, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Anong kailangan natin? Kailangan natin yung right information, right choice, right decision, right action, right direction para magkaroon tayo ng right result. Ito po, nung nagsisimula po ako, dati po kong OFW, nung nakilala ko sa IMG at nagsimula po ako sa Macau, no, na-share po yung ating mission, part-time. So sa lahat, pwede nyo rin gawin part-time. Okay, dati po tayong security guard sa Macau. 10 benefits pa lamang po noon, but now 66 benefits na. After Macau, nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga radio interview. Ayan, nakasama rin natin si Corina Sanchez. Tayo po yung na-invite na mag-share sa kanyang mga staff, mga kaibigan dyan po sa Cubao. At lagi pong tatandaan, financial independence is not a dream, it's your decision. Okay, so sa lahat po ng mga guests natin, claim your free gift para magkaroon po kayo ng 20,000 personal accident insurance. Online man yan or offline, pwede po kayo makapag-fill out. Ang kakampi ng IMG community, dumadami, no? Kakampi mo, kakampi natin, Senator Rapi Tulfo. Okay, kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas.
at ang ating bagong brand ambassador, Cheryl Cosim, at ganun din ang aking Kuya Boy Abunda sa ating Manila Bunkers Live. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Okay, maraming salamat. My name is Winifred Asuncion Jr. Okay, maraming salamat sa inyo pong lahat at laging tatandaan, the best time to start is now. Alright? So once again, thank you so much. I hope na marami po tayong natutunan and of course, lagi po natin tatandaan, the best time to start is now. Okay, so dako po tayo sa ating Q&A. Yan, dako po tayo sa ating Q&A. Pag meron po kayong mga katanungan, let me know.